Ramiro Boulder po, nandito pong muli. Update po tayo Congressman Sandro Marcos matapang na humarap sa ICI. Walang tinatago, walang inaatrasan dahil walang kasalanan. Yan po ang balita ngayon. Ano po? Matapang na hinarap ni Congressman Sandro Marcos ang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Pinatunayan niyang wala siyang itinatago at wala siyang inaatrasang usapin. Buong kumpiyansa niyang sinagot ang lahat ng isyo, dala ang paninindigang malinis ang kanyang pangalan at intensyon. Binigyang din niya na ang tunay na serbisyo publiko ay nangangailangan ng tapang, katapatan, at kahandaang harapin ang anumang pagsusuri. Sa kanyang pagharap, muling pinakita ni Congressman Sandro ang pagiging bukas at transparent, isang pamumuno na inuuna ang bayan at integridad sa bawat proyekto at desisyon. Yan po ang report tungkol sa kanya ng Bagong Pilipinas Chronicle, sapagkat siya po ay humarap sa ICI nang walang pag-aalinlangan. Ano po? Hindi kagaya nung iba, ah, pinabayaan, hindi nila sinipot ang ICI. Ano? Kagaya po ni Pulong Duterte, inibitahan din po ng ICI pero ang sagot niya, bakit daw siya pupunta? Ano? Wala daw jurisdiction ang ICI sa kanya. Kung gusto raw ng ICI, pwede silang mag-imbestiga. Pumunta daw sila sa Davao. Pero yung imbitahin siya upang siya'y imbestigahan sa harap ng mga commissioner, at mga investigador dyan sa Davao, ay dyan sa ICI, ay hindi niya po pinaunlakan. Ngayon, ang tanong, kung wala kang itinatago, dapat malakas ang loob mo. Di ba? Oh. Kaya ito, naniniwala ako na ito, si Sandro Marcos, ay pinopolitika lamang. Dahil nga, anak siya ni BBM, anak siya ng presidente, kaya isinasabit siya sa mga kaso. Talagang ganyan ang politika. Kapag mahina-hina ka, nako, wala kang mapatutunguhan. Dapat dyan matibay ka, matapang ka, hanggat wala kang sinasagasaan, wala kang ninanakaw, malakas ang loob mo. Yan po ang mga lahi ng mga Ilocano. Ano? Pasensya na po kayo. Ganun po talaga ang buhay. Ano? Ang pilit na pagdawit sa mga pamilyang Marcos, ha? Sa anomalya ng insertion, ha? Ay isang malaking kasinungalingan. Ayon po kay Sandro Marcos, sapagkat may mga balitang lumabas, ha? May insertion siya, ha? At may proyekto siya sa Davao. Bakit pagkakaroon siya ng proyekto sa Davao, hindi naman siya taga Davao? Talagang napakalaking kalukuhan. Ano po? Ayon po yan sa kanya. Ayon po sa interview sa kanya ng isang mamamahayag. Ano po? Kaya ako naniniwala, kung sino ang matatapang ay yung mga taong humaharap sa investigasyon
Subalit, ang mga ayaw humarap sa investigasyon, yun ay matapang lamang sa bunganga at kung marami siyang kakampi. Diyan po sila tumatapang. Ano? Kahit wala kang kakampi, kung talaga matapang ka, pupunta ka sa isang investigasyon kapag pinatawag ka. Di ba? Oh, hanggat malinis ka, malinis ang konsensya mo, taas noo, iharap mo sa kanila, taas noong nakaharap sa kanila. Oh, taas noo kahit kanino, ayon nga sa isang kanta. Di ba po? Oh, tama. Magbasa po tayo ng mga ilang komento upang makita natin kung sino pro, hindi live. Ha ha ha, alam na, di ba? Ha ha ha. Well, hindi naman po siya nag-request ng executive session. Ang nag-request po niyan ay ang abogado. Natural, sumunod siya. Dapat sumunod siya sa payo ng kanyang abogado. Kasi po, sensitive yung mga bibitawang mga sasabihin. Ha? Yung mga bibitawan ni Sandro Marcos sa tagpong ito, no? Ito pa ang isa. Patawa talaga to. Oo naman, matapang ang apog. Good job, Congressman Sandro Marcos. God bless. Ah, may mga ayaw kay Sandro, mayroon din gusto. Oh, kagaya nito. A genius man and our future president. Wag naman, maghalal naman tayo ng iba. Ano? Maraming maraming mga Pilipino ang magagaling. Hindi lang po natin natutuklasan kasi po tayo nakabase po tayo sa mga pangalan. Ha? Wag na po tayong umasa sa ganoon na ang tanging inaasahan natin ay yun mga paulit-ulit na lang na hinahalal lang tao. May mga Pilipinong magagaling. Kailangan po nating bumoto ng iba. Ano? Kasi hindi lang naman po silang Pilipino. Marami pong magagaling na leader na Pilipino. Ayaw lang po natin silang bigyan ng pagkakataong mamuno sa atin. Kaya ito, nakikiusap ako sa inyo na itong darating na halalan 2028. Ano po? Piliin po nating maigi ang ating ibuboto at bumoto po tayo ng mga bago. Huwag na po yung luma. Kasi patuloy lang po ang kaguluhan kapag puro yung mga dynasty ang ibubuto natin. Magpahinga po muna tayo sa mga dynastiya. Huwag na muna po nating iboto. Mapa-Congress, mapa-Senate, at dyan po sa Presidente at saka Vice President. Ano? Kailangan po talaga. Kailangan po nating kalimutan muna itong mga pangalang Marcos, pangalang Duterte, yan mga Tulfo, kasi mga dynastiya na po yan. Hindi ko po sinasabing ah itong mga dynasty ang binanggit ko hindi makakatulong sa bayan. Makakatulong at makakatulong. Kasi unang-una, mayroon ng mga legacy yan, kagaya yan. Mga legacy iiwan nila sa tao, sa bayang Pilipino, sa sambayanang Pilipino. Okay naman, maganda. Ano? Kagaya nito, kay BBM, maganda po ang kanyang legacy. Kaya lang, siyempre, may mas magaling pa kay BBM. Ano po? Hindi ko po sinasabi na si Sara. Kasi si Sara may bahid ng kalukuhan. May bahid po ng pagka-saltik. May bahid po ng pagka-ipokrita. Ha? May bahid po ng korupsyon. Hindi niya po nasasagot yung pinupukol sa kanyang 600 plus million na confidential at intelligence fund ng OBP. Kailangan po niyang sagutin muna yon. Ano po? Kailangan po niyang masagot ngayon. Kung nagpatuloy ang impeachment itong 2026 February,
Diyan po magkakaalaman kung talagang walang kasalanan itong si BP. Unang-una, aalamin diyan yung recipient niyang napakasikat na si Mary Grace Piatos, si J. Camote, tapos yung mga apilyedeng Oishi. Ano ko, diyan po kayo magtataka kung sino po yung mga yun na hindi existing. Ha? Wala pong record sa PSA. Ha? Pangalawa, hindi mo alam kung isinilang ito o wala o hindi. Ano? Sinilang ba talaga yung mga yan? Alias ba yan mga yan? Kung alias yan, ano po ba ang sinasabi ng batas? May guidelines po yan. Ha? Kaya po siya naimbestigahan tungkol yan dahil nga sa nakitang mga pangalan na kakaibang mga pangalan. Oh? Kahit naman ikaw magsasubmit ka ng mga report tapos matutuklasan mo na mayroon mga kakaibang pangalan, natural, iimbestigahan mo. Di ba ba? Tama? Oh. Ganun po ang ginawa ng mga kongresista sa Congress. Kaya nabuo po yan Quadcom na nag-imbestiga sa OBP Confi Fund ng at saka Intel Fund ng Office of the Vice President. Ano? Oh. Ito. Good job, Congressman Sandro Marcos. Mabuhay bagong Pinas. Well, God will always be with you. Toto Sandro. Ito, mga ano ito, mga Ilonggo to pag tumawag ng tuto. We always have trust on the Marcos to save this country. Huwag mo kaming biguin, please. Okay. Honesty is the best policy po. God bless Congressman Sandro Marcos. As plan goes on, pacify the outburst of Filipino sentiments. God bless her. Not guilty. He faced it to clean his name. That's good, Congressman Sandro. God bless. Marami po ang sumasang-ayon sa mga komento rito kay Sandro Marcos. Ano? Matapang ang script. Pero mayroon din pong mga mangilan-ngilan na ayaw sa mga ginawa ni Sandro Marcos. Ano? Alam nyo na po kung sino yung mga yon. Ito, yung mga taong ayaw sa mga Marcos. Ganun po talagang politics eh. May gusto sa iyo, may ayaw sa iyo. Ganon din po sa panig ng mga Duterte. May gusto sa kanila, may gusto sa kanila, may rin din ayaw. At isa na po ako ron. Ayaw ko sa kanila. Handsome Sandro is on the house. Okay, PBBM pa rin. Kaya nga po ako, marami po talaga ako naniniwala na maraming Pilipino ang magagaling. Hindi pa po natin natutuklasan. Kaya panahon na po para tuklasin natin ngayong darating na eleksyon. Ano po? Wag po kayong magatubiling mamili ng tama. Piliin po ninyo yung mga tamang magiging leader. Tignan niyo po yung track record nila. Ha? Yung hindi po wala pong record ng anomalya. Ha? Pag nagka-record ng anomalya, kahit na na-dismiss po yan, wag nyo na pong ibuto. Ganun po talaga ang buhay. Ganito, pag di guilty. Tama. God bless. Ang entablado na ICI, lahat nagpupunta. Lahat, nag, lahat pumunta. For investigation sila. Nakakaalam, may taga-US din. Pasyal, bakit kaya? Wow, ang galing mo, Congressman Sandro Araneta Marcos. Good job po. God bless you more and protect you, always praying. Okay. Tama po. Hanggang sa lolo, anak at apo, mahusay. Salamat. May mga mahusay po talaga. Kaya lang po, sinasabi ko nga, si Sandro, hindi muna po kasi hindi muna po tatakbo yan sa 2028 sa pagkapangulo dahil nga po bata pa po siya.
ang age limit, mayroon po diyan na itinakdang edad upang makatakbo sa pagka-presidente at saka pagka-vice president. 40 years old po. Kung sana si Vico Soto, 39 pa lang po siya sa darating na 2028 national election. Hindi pa po siya qualified kasi 39 pa lang po siya. Ano? Kaya ako sa si Vico Soto ang gusto kong iboto. Unang-una, magaling po siya. Napa-asenso niya ang Pasig. Nawalan ng utang ang Pasig dahil sa kanya. Ha? Maganda ang patakbo niya sa Pasig. Si Vico Soto. Ano po? Oh, tatay niya ang may buo ng ICI. Wala na talagang takot kakampi nila ang ICI. Ang ICI pag tauhan ni Bangag ligtas yan. Kalukuhan. Bakit magiging ligtas kung bakit? Sige nga. Eh, yung pinsan nga niya under investigation. Yung pinsan niyang si ano. Oh, di ba? Kalukuhan yan. Maka Duterte ka lang kamo. Matapang na humarap sa komisyon na ina-assemble ng tatay niya. Matapang na humarap, nag-oath sa tatay niya, request ng executive session. Camera off ang tapang. Well, opinion mo yan. Wala tayong magagawa. Okay. Hanggang dito na lang po muna ang ating munting vlog. Ano? Huwag niyo pong kalimutan Huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe at paki-share na rin din po. Sa mga nanonood po sa Facebook, paki-follow na rin po ang aking Facebook, Ramir Boulder po. Marami pong salamat.